Magandang umaga po sa inyong lahat at tayo po ngayon ay darako sa pananambahan sa pamamagitan po ng pagtunghay sa kanyang mga salita. Babasahin po natin ang Aklat ni Juan sa Kapitulo 12 at magsisimula po tayo sa talatang 12. Narito po ang sinasabi. Kinabukasan, nabalitaan ng makapal na taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem si Jesus. Talatang 13. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas ng lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw, Hosana! Purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito, gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, lungsod ng Siyon. Masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa bisirong asno. Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos mabuhay na muli si Jesus, sa kanila naalalang ito ang sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya at ganito ang nangyari. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay sama-samang dumako sa presensya ng Panginoon. O Diyos, kami po ay nagbubuklod sa pamamagitan ng multimedia na ito na amin pong kinakasangkapan upang kami ay makinig sa iyong tinig. Hayaan mong magkaroon ng kapayapaan ng aming puso sa gitna ng pandemic na sakit ng coronavirus. Ay masumpungan namin ang Diyos ng kagalingan, ang Diyos ng kapayapaan, at ang Diyos na muling darating upang kami ay pagharian. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Gamitin mo po ang iyong lingkod. Amen at amen. Muli mga kapatid, ngayong araw o linggo ng palaspas na hindi po natin na malayan, no? Sa pagkatapos ng 3 linggo na tayo ay naka-quarantine at 1 linggo na lang, hopefully tayo po ay makakalabas na sa ating mga tahanan at tayo po ay magbubulay-bulay ng salita ng Diyos ngayong linggo ng palaspas. At ang titulo ng ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatang kong ang hari na may koronang darating. Alam po ninyo mga kasama, 3 linggo na po, halos lahat po tayo. Walang ginawa kung hindi ang manood sa telebisyon, bantayan kung ilan na ang infected, bantayan kung ilan na ang namamatay, o baka meron na tayong kapitbahay o kaya mga kakilala na tinamaan na ng coronavirus. Ang buong mundo, halos walang nakaisip na lahat ng paliparan, lahat ng gusali, lahat ng establishmento ay magsasara. Maraming mga mangangaral, maraming mga kinikilalang propeta na hindi nahulaan ito pong mangyayari sa ating kalagitnaan ngayon. But anyway, tayo po ay papasok sa tinatawag na mahal na araw. Bukas po sisimula ng Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules, hanggang Sabado de Gloria yan, at muli magdiriwang ang sangka-Kristyanuhan pagdating ng linggo ng pagkabuhay. Ngayon, wala man tayong daladalang mga palaspas o mga dahon na iwawagayway upang i-welcome ang ating Panginoon. Hayaan po nating i-welcome natin ang kanyang mensahe ngayong araw na ito. Ngayon po ay linggo ng palaspas. At ano po ang sinisimbolo nito? Ito po yung panahon kung saan inihula ni Propetang Sekaraya na ang hari ay papasok sa bundok ng Siyon. At ito nga po ang ginampanan ng ating Panginoong Kristo
sa kanyang tinatawag na triumphal entry sa Jerusalem. Pero bago po ito, pagkatapos po ng pagbuhay ng ating Panginoon Kristo kay Lazaro, ay nagbigay po siya ng parabola o ng kwento patungkol sa isang haring pumasok sa kanyang nasasakupan, and yet he was rejected. No? So, paano po siya tinanggap ng ating mga kababayan? Number 1, ang hari na nais kong ipakilala sa inyo ay una nang ipinakilala ng mga propeta. Bago siya isinilang, sinabi na mayroong haring darating. At nung siya naman ay ihandog sa templo, sinabi na siya ang hari na magliligtas sa Jerusalem. Maging ang salita ng anghel kay Maria ay sinabing siya ay magkakaroon ng anak sa Lucas 1:32 na tatawaging hari. At sa Mateo 2, talatang 1 hanggang 12, nung siya ay hinanap ng mga pantas, ang hinahanap nila ay hindi basta-basta sanggol. Ang hinahanap nila ay hari. Sa loob ng 30 taon, maaring nalimutan ng mga nakapaligid kay Jesus, una na ng kanyang pamilya, na ang batang isinilang na ito ay magiging hari. At ang katuparan nga nito ay tinupad ni Kristo doon sa araw ng palaspas o linggo ng palaspas na atin pong nakaugalian na sineselebrya, kung saan ang pagtanggap kay Jesus pagkatapos ng kanyang mga himala, pagpapagaling na ginawa sa mga nakapalibot sa kanya, ay isang palatandaan di umano na ito nga ang hari na inihula ng salita ng Diyos. So nung nabalitaan nila na si Jesus ay darating sa araw ng kapistahan na iyon ng Jerusalem, ay kumuha sila ng mga sanga ng kahoy at sila'y lumabas sa lungsod upang si Jesus ay kanilang salubungin. Lahat sila ay nagdiriwang. Lahat sila ay sumisigaw ng Hosana. Purihin ang Diyos. Purihin ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. At purihin ang hari ng Israel. At nang makita nga ni Jesus ang isang asno na nakandoon, ito ay kanyang sinakyan. So, unang-una, makikita po natin yung pagtanggap ng kaharian sa haring ipinangako. Sa haring ipinangako na darating upang magbigay ng kaliwanagan sa lahat ng propesiya ng lumang tipan. Nakalulungkot lamang na itong haring ito na kanilang tinanggap ay hari din na kanilang itinakwil. Hari din na kanilang pinagtawanan, hari din na kanilang pinaslang. Jesus was despised and rejected, no, by His own people. Yung mga taong mismong naniniwala na siya ang hari, eh siya ring mga tao na nagkumpul-kumpul at tumistigo, nakita kung papaanong si Jesus ay patayin. Sa ating kapanahunan, maraming tumatawag sa Panginoon, maraming relihiyon. Marami ang kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kinikilala si Jesus bilang hari. Pero nung dumating yung coronavirus, ang nakita lang yung corona. Ang nakita lang yung virus. Pero yung tagapagpagaling
ng sakit. Yung mismong hari na siyang nagsusuot ng simbolikong korona ay hindi na kinilala at kinilamutan. Alam po ninyo, sabi po ng Biblia, the fear is not of the Lord. Kaya napakaraming beses na sinasabi sa Biblia na huwag po tayong matakot, sapagkat ang pagkatakot ay hindi sa Panginoon. Ang sa Panginoon ay ang pananampalataya, ang paniniwala sa isang bagay na hindi natin nakikita pero alam po natin na magaganap. Marami pong kapasturan, marami pong denominasyon, ang iba't iba po ang ipinangangaral tuwing linggo. At marami po ang nakalimot na talakayin ang libro ng pahayag o ang Book of Revelation. Na sa tingin ko, sa mga sandaling ito ay magkakaroon po ng malaking bahagi sa kanyang simbahan ang pag-aaral ng Book of Revelation. Number 1, kinakailangang aralin ng simbahan ang kanyang salita, particularly the Book of Revelation. Aralin, hindi upang i-impose yung katuruan, kung hindi magkaroon po ng encouragement ang kanyang mga anak na magsaliksik at alamin ang kapahayagan ni Jesus patungkol sa kanya at sa kanyang mga salita. Di po ako naniniwala na ang Book of Revelation ay mahirap intindihin. Sapagkat kaya nga po isinulat ang Book of Revelation ay upang mai-unveil, maipahayag sa atin ang mangyayari at ang programa ng Panginoon. Una, ang Book of Revelation ay magpapaliwanag sa atin kung sino si Kristo, kung sino si Jesus. Pangalawa, bukod sa kanyang pagiging persona, ay kung ano ang kanyang layunin sa kanyang simbahan, sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. At pangatlo, ang kanyang programa. Ano ba ang mga mangyayari? Katulad dito, pagkatapos po ng linggo ng palaspas, ano po na mangyayari sa atin lahat? Bawal na kumain ng karne. Bawal nang tumawa. Pagka Biyernes, bawal nang maligo. Nakakalimutan natin na ang mga paghihirap at pagpapakasakit ni Jesus ay para sa ating kaligtasan. Dapat ang Holy Week ay ipinagdiriwang ng merong pag-asa. Meron po tinatawag na blessed hope. Kaya nga po, may klima itong aking mga pangungusap ngayong araw na ito. Ang nais ko pong bigyan ng emphasis dito ay ang pag-aaral ng iglesia, ng simbahan, ng Book of Revelation. Maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon, pero ang alam ko, lahat ng kapahayagan ay magmumula sa Panginoon. So, balikan natin yung talata, no? Ipinahayag ang hari. Tinupad ni Jesus ang kapahayagan ng propeta na siya'y papasok sa Jerusalem bilang isang hari. Alam po ninyo, nakikita ko na itong mga nangyaring ito kay Jesus ay paghahanda ng kanyang pangalawang pagpasok sa Jerusalem. So, ang Book of John, ang nangyari rito ay paghahanda, typology ng mangyayaring pagpasok muli ni Jesus sa Jerusalem bilang isang hari. He will never be despised again because when the king returns to his kingdom, siya ay kikilalanin na ng kanyang sambayanan. Sa Revelations o
ah, kapahayagan, no? Verse 11 ng chapter 19, makikita natin muli dito ang pagdating ng hari. Ang sabi ng Revelations 19 verse 11, nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. Sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. Ito yung talata ng ikalawang pagdating ni Jesus. Nais ko pong tumbukin sa maikli na lang na panahon ng aking pangangaral. Ang nangyari kay Jesus sa Juan, sa kanyang pagpasok, ang nangyari sa kanyang pagpasok, ay sumisimbolo ng kanyang muling gagawing pagpasok. Ang pagpapahayag na siya ay hari ng Jerusalem at pagkatapos nito siya ay nireject, ay isa lang kapahayagan na siya ay muling babalik. So the people of God, the Church of Christ, should not focus themselves to the crown. Mas mahalaga pa rin yung hari kaysa sa korona. Ang korona ay simbolo lamang ng kanyang pagiging hari. At etong korona na atin pong araw-araw, minu-minuto binabanggit ay korona ng kamatayan. Korona ng sakit. At hanggang ngayon, sa mga sandaling ito, sabi nila, wala pa ring tabletas, wala pa ring bakuna, wala pa ring gamot para sa coronavirus na ito. Well, gusto ko pong malaman ninyo, 2,000 years ago, meron na pong gamot ang coronavirus. Si Jesus. Siya po ang dakilang manggagamot. Kung siya po ay nagpagaling noon, siya ay magpapagaling ngayon at magpapagaling pa rin sa darating na panahon. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. At kahit kamatayan, ay kaya niyang gamutin. Sapagkat ang kuko, ang pangil ng kamatayan, ay pinagtagumpayan na ni Jesus. Pagkatapos siyang mamatay, nanawag siya sa impyerno, kinuha niya ang susi ng Hades, sapagkat siya na ang may kapamalaan. Siya na ang may kapangyarihan laban sa coronavirus, laban sa kamatayan. People of God, ngayon pong araw na ito, hinihikayat ko po kayo. Simula po ito ng linggo ng Semana Santa. Simula po ito ng isang linggo ng pagtunghay sa naging buhay, kamatayan, at muling pagbangon ni Jesus. Ang tignan po natin ay ang hari, hindi ang kapangyarihan. Hindi lamang ang coronavirus, kung hindi yung magpapagaling sa ating mga karamdaman. Maraming tao nagsasabi na ang revelation ay nangyari na noon pang 70 AD. May mga tao naman na nagsasabi na ito ay kasalukuyang nangyayari. May mga tao naman na nagsasabi na maaring hindi sa panahon natin mangyayari ang mga bagay na ito. Isa lang po sigurado, lahat po ng nasa Book of Revelation ay tiyak na magaganap, sapagkat ito po ay iniakda. At tungkulin po nating mga Kristiyano na alamin kung ano ang sinasabi ng Book of Revelation. So bilang pangwakas, tayo po ay mapalad sapagkat sa mga sandaling ito ay buhay tayo. Wala po tayo nararamdamang sakit. Mapalad po tayo sapagkat alam po natin ang salita ng Diyos.
Sa mga taong nagtatanong, nasaan ang Diyos? Bakit hindi siya umimbento ng gamot? Bakit parehong namamatay ang hindi mananampalataya at ang mananampalataya? Ano na ang kaibahan ng mga Kristiyano sa mga hindi Kristiyano? Marami ang nakikinig, naghahanap ng tinig ng Diyos. Alam po ninyo, ang tinig ng Diyos ay napaka-kapangyarihan. Na kahit sa kanyang pananahimik, ay malalaman po natin kung ano sinasabi niya sa ating puso. Sa akin pong personal na pagkasaliksik at pagpabulay-bulay, tayo pong mga Kristiyano, ang pinakamahalaga po sa atin ngayon ay hindi lamang po ang pagdampot ng palapa o ng palaspas upang i-welcome si Jesus, kundi ang pagdampot ng ating mga sarili. Pulutin natin ang ating sarili. Ang ating sarili na napuno ng takot, napuno ng fake news, nawala sa sistema. Lagay po natin sa ating isipan na ni minsan, hindi po tayo pababayaan at iiwanan ng Diyos. At ang ating sariling ito ay pahayag natin sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, kinikilala ka namin. Ikaw ang aming hari. Kahit wala kang suot na korona. Sapagkat ang inaasahan ng mga tao na isusuot kay Kristong korona ng panahon ngayon ay ginto. Pero sa kabaligtaran, ang ibinigay sa kanya ay korona ng kamatayan. Mga kapatid, kung ang ibigay ng Diyos sa atin ay korona ng paghihirap, sakit o kamatayan, kung kasama natin si Kristo, yan ay buhay na walang hanggan. Sabi ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is great. Let's focus on the King, not on the crown. Let's focus on the Lord that makes the promise, not just the promise. Pero napakaganda nung sinabi niya sa Revelations chapter 19. Ang taong ito na nakasakay sa kabayo ay tinatawag na tapat at totoo. Ibig sabihin, kapatid, lahat ng sinabi at mababasa natin sa Book of Revelation, totoo, tapat, ni katiting, hindi papaltos ang pangako ng Diyos. Panghuli, ito pong hari na winelcome sa Israel 2,000 years ago. Ito pong hari na nireject din ng Israel 2,000 years ago ay siya ring hari na babalik sa kalawakan. Hindi na sakay ng asno, kundi sakay ng puting kabayo. Kasama niya ang laksa-laksang mga witness. Lahat ng mga namatay kay Kristo ay kakatagpuin ng lahat ng mga nabuhay kay Kristo. Soon and very soon, we are going to see the King. So mga kapatid, ngayon pong linggong ito, wala man tayong musical instrument, siguro maganda gawin nating viral. Umawit po tayo ng a cappella. I-record po natin at yan po ang i-post natin. Ito po yung kanta. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah.
We are going to see the King. No more dying there. We are going to see the King. No more dying there. We are going to see the King. No more dying there. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the King. Mga kapatid, huwag po tayong tumingin sa corona virus. Ang tignan po natin ay ang hari na nagpapagaling, ang hari na nagbibigay ng buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kapatid, Bishop Alex Mercado, nagpupugay. Soon and very soon, we are going to see the King. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nananangan sa iyong salita. Na pagkatapos ng mga linggong ito, na kami ay nanatiling sumusunod sa aming pamahalaan at nanatiling humahawak sa iyong pangako na ikaw ay babalik. Hayaan mo kami maging malinis hanggang sa iyong muling pagbabalik. At hayaan mong ang buong simbahan mo ay maghanda sa iyong pagbabalik. Pagkat malapit na ang iyong muling pagbabalik. O Diyos, sa iyong kapurihan, ang papuri at pasasalamat. Ikaw ang aming hari. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.